Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wow. Galing. Which mandates the inclusion of media representatives as signatories in the inventory. Lang nice lang talaga, no? Talagang, ako, US ako dapat. Yan. Representative, the mandate. Of confiscated drug-related items. I submit that it is time for us to revisit and devolve this responsibility to better suited entities. The inclusion of media representatives represents or presents significant challenges and risks. Okay. So, yung gusto niyang amyendahan at baguhin at tanggalin, yung kasama daw, na syempre pag may mga raid, 'di ba, kasama yung isa sa representatives as witness ay yung mga media. So gusto niyang tanggalin daw ito finally, once and for all. Media practitioners who are civilians are placed in potentially life-threatening situations when required to participate in such operations. Exposing them to these risks compromises not only their safety but also that of their families, Mr. Speaker. Wow, with conviction pa talaga. Akala mo ang galing-galing, ha? Akala mo alam na alam niya yung pinopropose niya. Involving media representatives in law enforcement task raises concerns about their independence and neutrality. Section 21 of RA 9165 already mandates the presence of Department of Justice representatives and barangay officials as witnesses in this process. Yung Section 21 daw, ha? Speaker, these individuals are better suited to fulfill the role of ensuring transparency. So sa Section 21, nakapaloob na daw doon yung mga tamang ahensya o tamang mga individual na witness dapat daw doon. So tatanggalin daw doon yung media. We can enhance existing safeguards to further promote transparency. Kala mo kung presidente magsalita, we can enhance to promote further assistance to without involving media personnel. Okay. Like comprehensive video documentation can serve as a reliable and tamper-proof record. Okay. Increase training. Ang galing nung ang galing yung proposal mo, ha. Kala mo ikaw yung pinakauna, ha. In oversight, we can preserve the safety of our media. Wow. Professionals Bayani. uphold. Mr. Speaker, I urge the steam chamber to consider an amendment to Section 21 of Republic Act 9165, replacing media representatives with more suitable alternatives. Wow, parang Mr. Speaker, may I propose that Section 21 move the media from the danger RA 9165. Oh, kala mo siya talaga nakaisip nito, ha. Let us act decisively to modernize this law and ensure its implementation aligns with our commitment to may amend Section 21. Safety, justice, and good governance. Okay. I look forward to our deliberations on this matter soon. Yung parang feeling niya ang tali-talino niya dahil feeling niya siya yung pinakaunang nag-propose nito na amyendahan yung part ng Section 21 ng RA 9165 kung saan dito pinopropose na tanggalin ang media practitioner as one of the witnesses when there is bypass operation, mga ganyang operation, kasi endangering the lives of the media practitioners daw. Gusto mo mag-grandstand, no? Na parang alam mo yung sinasabi mo. Pero with Kong Richard Gomez, in-expose niya si Kong Erwin Tulfo, paano naging congressman ito. In-expose niya. Ayun, yung hindi siya nagre-research. Hindi ko alam kung saang planeta galing ito. Sa totoo. Find out from the good congressman if you are a member of the anti-drugs committee.
No, I am not my distinguished colleague. I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group. So, unang tanong, membro ka ba ng Dangerous Drugs Committee? Hindi. Mr. Speaker. And what were you again, Mr. Parang nananalangin si Tulfo Sana alam ko yung tanong nito. Ano kaya itatanong nito? Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader. Wow, taas na lang position. Deputy Majority Floor Leader. Wow. Ano na nga position mo? Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I'm very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. I am aware, Mr. Speaker. Hindi pa siya sure kung ano yung sasagot niya. You're aware, Mr. Speaker. Thank you. Huli. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? I don't know if my distinguished colleague was present when I was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from... Lalo mo lang in-expose yung sarili mo Tinanong ka na nga kung membro ka ba o ano. Tapos, aware ka ba na pinag-uusapan na ito? Sabi niya, aware daw siya. Tapos tanong, ano yung purpose nitong speech mo? Inulit pa niya. Signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. Wow. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because RA 9165 was passed already in the last Congress. Naipasa na pala niyan Pero nakita nyo kanina kung paano niya i-deliver yung kanyang speech na akala mo siya yung pinakaunang nag-propose, nagpanukala na amyendahan yung Section 21 na yan. Di ba? Huli! And during this Congress, it has also been amended. And na-amend na pala. Bakit ka nagpo-propose? Naumpisahan niya na inay-propose nung 18th Congress. Nung 18th Congress. Ngayong 19th Congress, na-amyendahan na po. At inaantay na lamang po ito sa Senate level. Kung Tulfo, tingnan mo yung pagmumukha mo. Lumabas ang pagkabobo mo. Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the deputy majority floor leader is aware that the section binanggit pa yung position 21 has been taken up. Tapos hindi niya, di ba kanina pa English siya, hindi niya maintindihan. Can you repeat that, Mr. Speaker? Tagalogin ko po. Tagalogin na lang. Pa-English ka pa kasi binabasa mo pa. Hindi mo pala ata naiintindihan ng binabasa mo. O kailangan pang Tagalogin ni Kong Gomez. Aware po ba tayo na yung Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Nagpalusot na lang siya kasi huli siya ganito kasi yan. Ang speech ni Tulfo, pinapano ka lang, I urge the committee, I urge na ito, amyendahan natin ng Section 21, exempting the media practitioner from this operation, blah, blah, blah. Pumasok si Richard Gomez. Sabi niya, aware po ba kayo na ito ay naamyendahan na? At ito po ay pinag-usapan na amyendahan na po ito sa 19th Congress. Inumpisan na po itong pinag-usapan sa 18th Congress. Kung saan, wala ka pa ata nung 18th Congress.
Ang problema po natin sa Kongreso, At tapos nagpalusot na lang siya na, kaya nga, kailangan nating bilisan. kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan natin, napakarami nating mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay mabilisan pa. Kung ito po ay na-take up. So, ibig sabihin, wala siyang idea na ito ay na-take up. Nagpapanukala siya, nag-grandstand siya, gusto niya, siguro kasi tatakbo eh. Ay, ito, kailangan nating amyendahan. Ito. Para kaagad po, ito ay ma-review at magawan po natin ang paraan na ito po ay kahilingan Na-amyendahan na nga po eh. Anong review pinagsasabi? ng mga kasamahan po ng ating Fourth Estate, Mr. Speaker. Tinatawanan ka tuloy ni Richard. Tama po. Napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos na po tayo sa amendments natin. Tapos na sa House yung amendments na yan. Tapos na po, Richard, Tulfo. O di sabihan mo yung kapatid mo doon. Yung pong privilege speech niyo kanina, pagtanggal po ng media personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong buyback, wala na po sa provision. Pagdating ho natin doon, Wala na pala sa provision, nagpalusot pa siya. Kasi na-booking siya na wala siyang alam. Hindi niya alam na wala na sa provision yung sinasabi niyang tatanggalin sa Section 21 ng RA 9165. Imagine guys, kanina lang pinag-usapan natin yung kabubuhan o kahapon pinag-usapan natin yung kabubuhan ng mga yung mga congressman na yon. Sila Kongon. Na pinagsasabi nila na, kasi, pinakamalaki pa rin naman ang budget ng education. Kita nyo, pag pinagsama ang CHED, ang DepEd at TESDA, biruin ninyo, paano naging congressman yung mga ganito. At ngayon, itong si Tulfo, yan kasi, Tulfo fanatic kasi, ng taong bayan, ayan, ito, iniluklok nyo, wala palang kaalam-alam na nawala na pala or tinanggal na pala sa provision yung pinapanukala niya ngayon. Ngayon, nagpapalsut na lang siya. Mr. Speaker, we will do that. But Provision. Ulitin na. Pagtanggal po ng media personalities, pag dumarating ang inventory time, pag mayroong buyback, wala na po sa provision. pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But pagdating ho natin doon, kampante siya na darating siya sa Senado, guys. Alam na this. Baka nga gagamit sila dito ng kanilang makina sa COMELEC. Pagdating ho natin doon. For now, i-congratulate natin. We really have to look into this. Maybe push on and tuloy si Richard Gomez. Kasi kampante pagdating ho natin doon. Convince our counterparts in the Senate to pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in Galing ng sarcasm mo Kung Richard the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na Mr. Senator. tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165. Matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Hindi ka kasi nagbabasa, hindi ka nagre-research bago ka magsalita. Akalain ninyo guys. Oh my God. Congressman ito? Deputy Majority Floor Leader? Wow! Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo. Paano ka naging Deputy Majority Floor Leader? Dahil ba ka-close mo si Tamba o ang Marcos Administration Sip-Sip Boy? Sana nga po mapabilis natin ito sa Senado dahil Senado po, hindi ko alam pero baka pwedeng
kayo na po ang magsalita. Baka pwede kayo na mag-privilege speech. Sabi na, bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend itong Section 21 ay matapos na. Alam niyo, alam niyo hindi niya hindi niya masagot yung sinasabi ni Richard Gomez dito. Yung alam mo yun, instead na sabi niya, ay sorry Mr. Chair. Akala ko hindi pa ito na ipapanukala. Akala ko ako yung first time na nagpanukala nito. Akala ko hindi pa to na amyendahan. Akala ko hindi pa ito natanggal sa provision. Instead na ganun, di ba? Aminin niya na hindi siya talaga nagbabasa or na inaalam ang mga bagay-bagay bago magsalita. Kung ano pa pinapalusot. I will just have to correct my colleague. Hindi ba po ako senador? Sabi mo galing sa bibig mo yan. Binalik lang sa'yo Ako po ay isang mambabatas. Ako po ay isang representative. Hindi pa po ako senador. Tumatakbo po ako senador. Nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng AXIS party list at hindi po ako senador. Imagine, party list na. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung akin po nakatatanda. 100 plus thousands lang ang mandato nito. Tapos, Deputy Majority Floor Leader? Kuya po, siya po yung senador. Pangalawa. Edi udyukan mo yung kuya mo. Ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Wow. Nabilis-bilisan po nila. Bakit umiba yung sinabi mo? Pinapabilis mo. Dapat yung privilege speech mo kanina, pinapabilis mo ang mga senador, okay, na ipasa na yung amyenda doon sa sa RA 9165. Yung speech mo kanina, kailangan po nating amyendahan ng Section 21. Without even thinking na nawala na sa provision yun. Ito po ay hindi pa naman batas. Habang ito hindi pa batas, ala hong saysay ang pagre-review. Wala hong saysay ang pagtanggal ho natin ng section na yan, Section 21. Very intellectual si Richard Gomez. Kaya tingnan niyo sa mata. The way he observes, looking at the paligid, pag pinakikinggan yung intelligent itong tao. Hindi lang siya artista hindi ko na siya nakikita as artista sa totoo lang. Nakikita ko may paninindigan itong taong ito. Hindi pa naman po ito batas. What I am trying to point out, Mr. Speaker, I guess we have to pero tumatanda na siya, no? Something about it. And para marinig ko, kaya tayo nagpa-privilege speech para marinig po tayo sa Senado na we are waiting. Bakit yung privilege speech mo kanina is amyendahan natin, baguhin natin, tanggalin natin ng provision. Pero Mr. Speaker, if I can only do a privilege speech in the Senate, then I will do so. Unfortunately, I'm still here, a member of 19th Congress. Yun na nga Bakit hindi yung privilege speech mo Bakit hindi yung inuudyukan mo yung kuya mo doon sa Senate counterpart para bilisan? Mr. Speaker. Salamat, Mr. Congressman. sinabi ko lang po yung sinabi niyo na gagawin niyo pagdating niyo po sa Senate. Inulit ko lang. Tama. Mr. Congressman. Ayun, bumalik na. Umayos na Mr. Congressman na. We do something about it. Kanina, Mr. Senator. We have done something about it. In the committee level, ito pong Section 21 na hinihiling ninyo ay wala na po. Wala na? Napahiya. Wala na. Alam niyo Mr. Speaker, ito po ay nasa committee level. Wala at tulad po ng sinasabi ko, kaya ko nga po, I am pushing for it. Ngayon pushing na. Kanina, nagpo-propose. Bilis-bilisan po natin. Marami po tayo mga batas na pending po ngayon. Hindi lang po itong 9165. Marami po ang kailangang rebisahin. Ngayon sabi niya, hindi lang ito 9165. Hindi lang ito. Pero kanina nakatutok siya doon sa media practitioner. Tanggalin yung provision na yun. Ngayon, bisto siya. Reviewin. Ang kailangan lang po natin ay bilisan po dahil ang taong bayan ay nag-aantay po at hindi po tayong ika nga ay pwedeng manahimik o kaya mag-relax dahil po
nakatingin po sa atin, ang ating mga kababayan, at gusto po nila na bilisan ang pagpasa, pag-review, whatever. Ngayon pagpasa, pag-review, whatever, kanina yun. Ang mga batas po natin, Mr. Speaker. Na-expose kanina. Mr. Speaker, I think the correct manifestation should be... Yun nga. Therefore, the correct manifestation should be... Since the requested section is to be amended, and it has been replaced already, Mr. Speaker, is that the correct manifestation should be, we request that the Senate should fast track. Dapat yun yung privilege speech mo kanina. Si Tulfo talaga. Buti na lang in-expose ka nito. The House version of RA 9165. That, I think, is the correct manifestation, Mr. Chair. I will take that, Mr. Speaker, but what I am saying is that... umamin ka na lang. Anong I'll take that but may but ka pa? The reason why I stood up today to remind not only our members here, but also our counterpart in the Senate, because I am sure they're also reviewing. Balikan niyo yung speech niya kanina. Hindi ba, hindi yung laman nun amen, the removing of the Section 21. What we're doing here and watching us to fast track. Kung meron wala naman sila. Nandiyan na po sa kanilang mga kamay na bilisan, because we cannot dictate them. We can only suggest, Mr. Speaker. Panay-ingay lang pala itong mga Tulfo na to. Kung magsasalita sila pa English pa itong si Tulfo na to. Akala mo ang galing-galing. Yun pala, pag may nag-i-expose sa kanila, lalabas yung kanilang kabubuhan. Ang galing pang magpalusot, ano? We can only tell them and inform pero the public that... hindi yan lusot sa, kagaya ni Kong Richard. Hindi yan lusot sa amin. We already did this. Tama po ang ating kasamahan. Sinasabi niya pong ni-review na po yan, inalis na po yan para malaman po ng taong bayan na wala. Ngayon, alam mo palang ni-review at inalis na yan. Pero bakit yung speech mo kanina, iba yung manifestation? Wala na po yan. Wala na sa kamay natin yan po. Nasa kamay na ng Senado para bilis-bilisan po nila. And that is the purpose. Hindi yun madadala sa pagka-lakas-lakas ng boses. Hoy, tol! Of my privileged speech this afternoon, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I thought amending Section 21 was the main thrust of the privileged speech. I didn't know it was to fast track. Ayun, yan, at least na-expose ka. Pinamukha niya talaga, pasimple itong si Richard, pero pinamukha niya talaga na medyo iba, may kakaiba doon. House version of 9165. But nevertheless, Mr. Chair, yun na rin po ang hinihiling natin. Since yung nire-request po ng colleague natin na tanggalin po sa Section 21, yung pagsama ng media, kapag po nag-i-inventory sa mga bypass, sa mga nahuli na ay nawala, wala na po sa committee level. Wala na po, pumasa na po sa atin. Sana tingnan yung mukha ni Tulfo. Parang parang gano'n. Another privilege speech from our good colleague will tell the Senate, bilis-bilisan nyo naman kasi binilisan na po namin. I wish I can we will do that, Mr. Speaker, para makarating po. Chat mo na yung kapatid mo. Itong ating mensahe sa kanila. Hindi naman natin pwede sila pong utusan, Mr. Speaker, kundi tayo lamang po ay pwede nating sabihin na nag-aantay po tayo. Kung naipasa na po natin dito sa Kongreso, then ang problema po ay nandoon. I guess we'll have to do have to make another privileged speech, Mr. Speaker. We shall await the next privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. We shall await the next privileged speech. Ang galing mag-sarcasm itong si Richard Gomez. Ayan, expose na ang kabubuhan ng isang taong ito. Hay, pag ito binoto nyo pa, ewan ko na talaga. Ewan ko na lang kung anong tawag sa inyo, guys.